Hinabol ng mga pulis ang lalaking namaril umano sa nakagitgitang motorista sa Tanay Rizal. Naharang siya ng mga sundalo sa checkpoint sa Morong. Nakuhanan siya ng baril, mga bala at 2 patalim. Batay sa investigasyon, kinumpronta ng suspect ang driver ng pickup at saka na maril. Sa 4 na sakay ng pickup, tinama ng isang pasahero na nakalabas na ng ospital, pati ang driver na nakakonfine pa rin. Nakakulong ang suspect na senior citizen na hindi nagbigay ng pahayag pero umamin daw sa krimen. Sa Otan, Iloilo, wasak ang isang kotse nang sumalpok sa isang modern jeepney. Dead on arrival sa ospital ang driver ng kotse na sa backseat na nakuha ng otoridad. Sugatan naman ang tsuper at 13 pasahero ng modern jeep. Ayon sa investigasyon, matulin ang kotse at biglang nagpalit ng lane. Kaya nabangga ang kasalubong na modern jeep. Nakadetain ang driver ng jeep. Patuloy naman ang pag-review ng kooperatiba ng PUJ sa kuha ng dashcam ng modern jeep. May panibagong pagsabog sa paggawa ng balat baril sa Marikina. Isa ang nasawi, habang ang isa sa 2 sugatan naputulan ng mga kamay. May report, si Nico Wahe. Atras! 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 February 2024, sumabog ang imbakan ng pulbura sa loob ng pagawaan ng bala at baril ng Arms Corps Global Defense Incorporated sa Marikina. Ang init, di ko na kaya. Diyos ko po. Nauwi pa ito sa sunog. 4 ang sugatan noon at umabot sa 14 na milyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa Bureau of Fire Protection. Kanina nagkaroon ulit ng pagsabog sa compound. Akala raw noon ng ilang tindero sa tapat ng pagawaan ng baril ay kumulog lang. May 2 narinig lang po ako na pagsabog. Tapos yun lang sir, bigla na lang yun, pumutok. Lang ganada ganon. Ganon kalakas. Kala ko kasi kulog Sabi mismo ng Arms Corps, nangyari ito sa ammunition section. Primer ang tawag sa sumabog. Ito yung ginagamit sa ilalim ng basyo ng bala. Pero sabi ng Marikina Police, buo pa raw ito nung sumabog, kaya malakas ang pagsabog. Yun kasi ay buo pa. Buo pa siya. Pero ang primer, pag hindi na yun buo, ito yung sa bala, itong parting to. Na pag pinalo yan, di ba? Pero yun ay buo pa. Hindi kasi yun pwedeng mainitan. Nasa rep siya. Then, kinuha ng 2. Then, nakabalot yun sa cloth. Na may, nung pag-open nun, yun sumabog. So, dinedetermine pa kung ano talagang naging cause. 3 empleyado ang napuruhan at itinakbo sa Amang Rodriguez Hospital. Namatay kaninang alas 5 ng hapon ang isa, si Mark Hansel Valenzuela, spinning operator sa ammunition section. Nasabugan siya sa dibdib at may bumaong shrapnel. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Ayon sa pulisya, isa si Valenzuela sa 2 may hawak ng primer nang mangyari ang pagsabog. Ang isa pa niyang kasama naputulan ng parehong kamay. Sabi ng EOD K9, ay dahil yung katawan natin ay parang friction. Di ba minsan yung kung may katabi tayo, parang makakurente tayo. So, Nag-ignite sir. ayun, nag-ignite nga kasi mainit. Ang isa pang biktima tinamaan naman sa mata. Ayon sa Arms Corps Global Defense Incorporated, sasagutin nila lahat ng kakailanganin ng mga nadamay nilang empleyado. Tiniyak ng kumpanya na strikto silang sumusunod sa international standards at maging sa local regulations. Nai-inspection din daw sila ng PNP. Nakikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng pulisya. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil umano sa pagkakalulong sa online gambling, kinasabwat ng isang lalaki ang kanyang misis para mangikil sa amo. Umabot ng mahigit 2 milyong piso ang nakubra ng suspect na para takutin ng amo ay nagpanggap na kasapi ng New People's Army. May report si John Consulta. Pinasok ng NBI Organized International Crime Division ang bahay na ito sa Caloocan. Ang kanilang target, ang mag-asawang ito na nangingikil daw sa kanilang amo mula pa noong 2018. May karapatan kang manahimik, ano man yung sabihin mo, pwedeng gamitin laban sa'yo. Ang modus ng isa sa mga suspect. Papakilalang ka per D ng CPP-NPA Northern Command. So, tinatakot sila na pag hindi sila nagbigay ng pera, ay may mangyayari sa kanya, doon sa ating complainant, pati doon sa pamilya niya at pati sa negosyo nila. Totoo, yung sinasabi niya na alam niyang lugar
ay talagang nandun yung apo niya, nandun yung anak niya, dahil nga driver sila nito. Driver sila ang complainant. So insider. 2 million mahigit na ang nakukuha sa kanya. So nagreklamo na dito sa NBI. Sa loob ng 7 taon ay kinikilan daw yung amo nitong isa sa mga suspect, yung kanyang sariling boss ng mula 50,000, lumaki na lumaki hanggang sa ayon sa NBI umabot na raw ng milyon. Sinampa na mag-asawa ng mga reklamo extortion at paglabag sa SIM Registration Act. Hindi tinanggi ng isa sa mga suspect ang krimen. Nabaon daw siya dahil sa online gambling. Ako po yung humihingi ng inyong kapatawaran at nagawa ko po sa inyo. At napakabait niyo po sa aking pamilya. Alam ko po yun. Nagawa ko lang po ito dahil sa aking pagsusugal. Sa gitna ng pagkakabaon sa utang at pagkakakulong ng maraming Pilipino dahil sa online sugal, isinusulong ang iba't ibang panunukala ng batas para makontrol ito. Kabilang ang pagtataas ng minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming at pagtaas ng minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top-up. May mga gusto rin ng total ban o kaya'y pagbabawas sa direct link ng digital finance app para tumaya. Ang PAGCOR susunod daw sa anumang mapapasang batas. Pero habang wala pang napapasang batas, nakatutok daw ang ahensya sa pagsugpo ng illegal online gaming activities. Pinag-aaralan naman daw ng palasyo ang mga panukala sa online gambling, habang ang Bangko Sentral ng Pilipinas kinokonsulta ang mga stakeholders para sa ilalabas na circular na layong protektahan ang mga digital platform user sa mga peligrong dulot ng online gambling. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pananakit ng mga menor de edad sa kapwa menor de edad ang nahulikam sa Basilan. Nagreklamo naman ng pambubugbog ang isang kadete ng Philippine Military Academy laban sa 4 na kapwa kadete. Narito ang aking report. Gigil na sinabunutan ng dalawang babaeng yan ang isa pang babae habang nasa gilid ng kalsada. Lahat sila menor de edad. Kahit di nakapalag ang biktima, di pa rin siya tinantanan. Sinipa pa siya ng isang lalaki. Nag-viral sa social media ang video at inimbestigahan na ng mga pulis. Nakuna ng pananakit na yan sa Isabela City, Basilan, kung saan nangyari rin ang viral na pambubugbog ng dalawang lalaking grade 9 student sa kaeskwela nilang grade 10 student sa Basilan National High School noong June 25. Nakursunadahan o napagtripan daw ang biktima na tumangging magyosi. Dinala sa ospital sa Zamboanga City ang biktima na sumakit ang ulo at nagsuka matapos ang pambubugbog. Ang mga nanakit naman isinailalim sa custody ng CSWD pero naibalik na sa kanilang mga magulang. Sa Talisay, Cebu, isang lalaking edad 16 ang pinagtulungan ng 4 na lalaki. Ayon sa pulisya, nakainom ang lahat ng sangkot bago ang rambol. Nauna nang may nakasuntukan ang biktima. Nakauwi pa siya pero bumalik sa inuman dahil may nakalimutan. Pan-realizing na nabili niya ang t-shirt o ang cellphone, nibalik. Pagbalik niya dito fam is moto siya kuan na siya kanang giat nga na siya. Inaresto na ang mga nambubog na edad 17 hanggang 25 at tumanggi magbigay ng pahayag. 4 na kadete naman sa Philippine Military Academy ang inireklamo ng umano'y panghihazing ng kapwa kadete. Sa salaysay ng biktima sa Baguio City Police Office, ilang beses na nangyari ang pananakit sa kanya noong 2024 hanggang sa di na nakayanan at na-confine sa ospital ng ilang araw. From time to time, ma'am, they are hitting yung kanilang squad mate, ma'am, sa kanyang katawan. Paulit-ulit, ma'am. It's more on they are venting their frustration po, ma'am, dun sa classmate nila by act of inflicting physical harm dun sa kanilang classmate, which is we do not tolerate here in the academy po, ma'am. Pero hindi raw nila yan itinuturing na hazing. Conduct ang becoming daw ang kanilang offense. What then? Basically, ma'am, the legal definition kasi, ma'am, ng hazing natin, ma'am, no, is it requires violence and acts of abuse to be committed as form of initiation. Before you are being admitted, it should be perpetrated by someone senior to you or someone who has the authority sa iyo, ma'am. But then, ayun nga, ma'am, these are his classmates
So, kumbaga parang these are misunderstanding between them, ma'am. Gayunman, pinarusahan na raw ang mga sangkot na kadete. Naka-indefinite leave ang nagreklamong kadete dahil sa medical condition na walang kaugnayan sa pananakit na makakaapekto raw sa kanyang pagiging kadete. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya ng nagreklamong kadete ayon sa pulisya. Taxi driver sa Davao International Airport inireklamo dahil sa labis daw na paniningil. Sa post na nagreklamo, siningil daw ng halos 3,000 piso ang kanyang magulang mula airport hanggang Davao City Overland Transport Terminal. Pumalag daw ang ama nito pero nagalit pa raw ang driver. Ipinatawag na siya ng LTFRB 11. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng reaksyon. Mga labi ng mga nawawalang sabongero hindi lamang umano sa Taal Lake itinapon base sa impormasyon ng PNP. Ayon kay PNP Chief Nicolas Torre III, bago pa man lumabas ang revelasyon ni Dondon Patidongan alias Totoy, matagal na raw itong alam ng PNP. Sinabi rin ni Torre na nalapitan na umano siya ni Patidongan nung nasa CIDG pa lamang siya. Sa ngayon, ayon sa Justice Department, may mga natukoy ng lugar pero sa palibot pa lamang ng Taal Lake na malapit sa ilang palaisdaan. Mga motoristang lalabag sa NCAP o No Contact Apprehension Policy, padadala na rin ang text at email alerts ng MMDA. Para iwas scam, sabi ng MMDA, dapat walang makitang numero sa text message. Para naman sa email, manggagaling ito sa email address na ito at ganito ang email na dapat niyong matanggap. Pinay sa Canada, nasangkot sa ilang kaso ng panloloko sa immigration, tinutugis ng Toronto Police. Ayon sa Toronto Police, nag-alok umano ng serbisyo si Maria Corpus sa pagproseso ng citizenship at work permits sa Canada pero lumabas na peke pala ito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naulila dumaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay at nakaranas pa ng depresyon. Pero hindi dyan nagtapos ang kwento ng isang babaeng kamakailan ay nagtapos sa kolehiyo bilang cum laude. Kilalanin siya sa report ni Katrina Son. Chelsea Valdehuesa, Bachelor of Elementary Education, cum laude. Sa likod ng tagumpay na ito ay kwento ng samut-saring pagsubok sa buhay na idinetalye niya sa kanyang post. Naulila sa magulang sa murang edad, kaya sila ng kapatid niyang babae, kinupkop ng kanilang tiyahin na kapatid ng kanilang ina. Siya at ang mister nito ang tumayong magulang at kumalinga sa kanila. Pero sadyang ramdam daw ni C ang malaking puwang sa kanilang buhay. Isa talaga ang holiday sa mga hindi ako na-excite ng mga panahon po kasi nakakaramdam po ako ng naiiyak na ako. When it comes to family days, meron mga ganyan sa school eh. Mga family day, wala akong madadala na mama, wala madadala na papa. Malaking hamon din sa kanya ang 3 sunod-sunod na taon na mabibigat na dagok. 2017, nakulong ang naging ama-amahan niya. 2018, pumanaw ang tiyahing kinilala niyang ina. At 2019, pumanaw ang lalaking pinsan niya na itinuring niya ring kapatid. Para makapag-aral, nagpalipat-lipat daw siya ng tinitirhang kamag-anak at naging working student. Wala nga akong alma mater eh. Walang permanent na school ako nung high school kasi nung grade 7, ibang paaralan, grade 8 ibang paaralan, until grade 9, grade 10, grade 11, until 12. Parang nagpatong-patong na po lahat na parang hindi ko na naiintindihan kung anong nangyayari sa buhay ko, ganyan. And then, parang looking back, no, parang isa siyang malaking trauma sa akin, ganon. 2023, na-diagnose siyang may major depressive disorder. Maraming beses na raw niyang ginustong sumuko, pero hindi raw siya nagpatalo. At sa bawat araw, lagi pa ring bumabangon. I already have that goal po na I really need to succeed in life because no one is coming to save me. No one is coming to, I have to get up for myself kasi I have no backup. I myself is the backup. Ayon sa isang eksperto, hindi biro ang magkaroon ng major depressive disorder lalo na sa kaso ni C. Kapag naranasan niya yung success, yung nagkaroon siya ng mga honors, my God, that's the trophy na kailangan ng isang tao para mag-break doon sa stigma na meron kang depression, hindi mo kaya.
Dagdag ng eksperto, naaagapan at nagagamot ang major depressive disorder basta't maibibigay ang gamot at tulong na kinakailangan nila. Kung may pinagdaraanan, maaaring tumawag sa mga numero ng 24/7 crisis hotline ng National Center for Mental Health. Kahit nasa point ka ng life mo na parang ayaw mo na, show up lang. Kasi I am a firm believer po na there's always a light at the end of the tunnel. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi man nila inasahan ang pagkapanalo. Talagang deserve ni Mika Salamanca at Brent Manalo ang maging big winner ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Aminado silang bukod sa mga tasks sa bahay ni Kuya, nalampasan nila ang maraming pagsubok tulad ng personal na mga problema na siya namang naging susi para mas makilala nila ang mga sarili. Malakas po strong personality pero kaya mo po pala maging sensitive at the same time. I'm doing this for my younger self. My younger self po ang dami kasing beses talaga nung bata ako na ang daming times na misunderstood talaga ako na kasi nga po dahil tahimik ako, saka yung the way I present myself, sobrang, tulad nga po sabi ni Mika, sobrang self-secured. So, na-take siya as pagkayabang. Kaya sa muling pag-ikot ng kanilang mundo sa outside world, mas naging matured na raw sila at self-aware. At hindi na lang din sila unbreakable duo dahil mas nakilala nila ang isa't isa at naging best friends sa huli. Sa mga sepang sa Breka at iba pang housemates ng PBB Celebrity Collab Edition, muli silang magko-collab sa The Big Co-Love FanCon this August 10. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.